sapagkat ginagamit ni Yahweh ang boses ni Eli. Ang naririnig na boses ni Samuel na ginagamit ni Yahweh ay boses ni Eli. Kaya tayong lahat, lagi nating tatandaan, kinakausap tayo ng Diyos araw-araw. Ginagamit lang niya ang tinig ng iba-ibang tao na nakapaligid sa atin at kasama natin sa buhay. Amen. Ang kailangan lamang nating malaman kung talagang, paano natin malalaman kung ang Diyos nga ang kumakausap sa atin? Gusto niyong malaman? Sinabi yan ni San Pablo sa isa sa kanyang mga sulat. Malalaman niyong ang Diyos ang nakikipag-usap sa inyo dahil malalaman niyo ang kalooban ng Diyos. Paano niyo namang malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Ang sabi ni San Pablo, God's will is perfect, is pleasing, and is good. Amen. Kaya lagi niyong tatandaan, ang kalooban ng Diyos ay good, pleasing, and perfect. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Our healing message password for tonight is the 4H of the word chosen. And our first song is Lord, Heal Our Land. Brother Rene at sa inyong pamilya sa buong sambayanan at magandang gabi po mga brothers and sisters. Ako po si Brother Nemesio Sanchez na bago po ako na convert dito po sa gawa ng El Shaddai, naghahanap po ako ng kagalingan sapagkat nung lumang buhay ko po, malakas akong uminom, malakas manigarilyo, at malakas din ako magsugal. So nakakuha po ako ng sakit sa aking pagsusugal, pag-inom at paninigarilyo na tumagalo at hindi ko po kinisulta sa doktor. Isang araw po nang ako po ay galing sa trabaho at pauwi sa bahay, napansin po ng aking sister wife na namumutla ako dahil ang idinudumi ko po ay hindi na po dumitaro, hindi parang dinuguan. So dinala po ako sa ospital 1 week at doon po nakita po ng doktor na ang sakit ko ay peptic ulcer. So nagamot po ng 1 week pero paglabas ko po ng ospital, hindi po ako tumigil sa aking bisyo at patuloy pong lumala at lumubang ang aking kalalagayan. Hanggang isang araw po, may lumapit po sa akin at nasabi, Brad, baka gusto mong umatid ng El Shaddai. So ano ba yung El Shaddai na yan? So sabi sa misis ko, atin ba tayo? Sabi ko, nagaganap tayo tuwing linggo, nagsisimba. Pero subukan natin para kung ano ba yung sinasabing yan. So umatin po kami at ugali ko po pag ako po ipupunta ng gawa ng simbahan, mayroon pa rin po akong dalang stick na sigarilyo. At pagkatapos po nang makinig po ako ng gawain, sinindihan ko po ang sigarilyo, pero alam niyo po, pag higit ko po ng sigarilyo, naging lasang umok na po, at yung lasang iyon ay hindi ko na po itinuloy. So nagpatuloy po ako sa pag-attend sa gawain ito, naging coordinator, at nang ako po ay magbalak maglingkod, ang dami po naging hadlang. So nang magkapagpatuloy po ako, yung pong sigarilyo, alak, lahat po yan ay isa-isang nawala at inalis po ng Panginoon. At ngayon po, ako po ay naglilingkod bilang isang preacher ng lamp. At sa paglilingkod ko po mga kapatid ko, naranasan ko po, ako po ay maaksidente sa bisikleta. Unang aksidente ko po, nabangga po yung aking bisikleta at alam niyo po, ang tinamaan po ng kotse yung pong mismong katawan. Pero nabali po ang katawan ng bisikleta,
pero ako wala pong damage. Praise the So, Lord. nagpatuloy po ako, hindi pa po ako nadala. Sige pa rin po ako sa pagbisikleta. At one time po, nang ako po ay papunta dito sa Ambel para mag-umatin po ng Dawn Mass, sa hindi ko po inaasahang pagkakataon, isa na naman pong aksidente ang aking naranasan. Sapagkat habang binabagtas ko po ang kahabaan ng Dr. Avenue, isa pong motor ang mabilis na dimiretso po sa bisikleta ko at sinentro po yung gulong ng bisikleta. Praise the Lord. Nandamaan po ang bisikleta para po kung si Superman nang tinawa sapagkat nahagi po ako ng motor. Sa tiyan po ako. Pinilit ko pong tumayo. Nakatayo po ako. Nakaupo po ako. Pero nang tinitingnan ko po yung nakabangga sa akin, hindi po kumikilos at sabi ko parang patay na. Sabi ko, Lord, huwag mong hintulo sapagkat hindi po kasalanan. So nang ako po ay, nang magising po siya, ang sabi po sa akin, Brad, nabangga ba kita? So hindi na po ako sabagot sapagkat pag sabagot ako, lalo pong nasasaktan ang aking damdamin. So nang kami po ay magkaharap at tatayo na po ako, hindi po ako makatayo. Ang bisikleta walang damage, ako po ang na-damage. Alam niyo po ba ang tinamaan sa akin, yung pong aking pelvic bone. Hindi ako makatayo, hindi rin makalakad. Sa binuhat po ako, dinala sa ospital, at doon po ginamot. Ang remedyo po para mabalik po yung aking pelvic bone is dapat nakataas at nakatali po ng kumot. 3 buwan po ako nagtiis, nag-antay na gumaling. Pero alam niyo po, kahit anong gamot ang gawin at penem sa akin, sumasakit pa rin, no? Nang gumaling po ako, lalo kong ipinagsigawan, buhay ang Diyos! Amen. Buhay si El Shaddai! At hanggang ngayon, bilang isang lingkod na sinasabi ng maraming tao, kapag ikaw ay nagkakaedad, nagkakaroon ng maintenance, ako po, sa edad ko po 70 ngayon, walang maintenance, nagbabike pa at patuloy na naglilingkod para ihayag at isigaw ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Amen, Kristo. amen, amen. So, to God be the glory at maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, Lord. Purihin Amen. natin ang Diyos. Purihin Praise natin God. ang ating Praise the Lord. Panginoon. Amen, amen. Sherwin, Sir Kenya po ng PFC Silang. Nung college days ko po ay na-expose po ako sa radio ministry. Bilang working student, meron po kaming kasama na nagdala ng radio doon na dishwasher po siya, nasa kusina po kami. Lagi kong naririnig yung word of God na pinapangaral ng ating punong lingkod. Doon po ako natutong mag-pray. Sabi ko sa Lord, patapusin mo lang ako ng pag-aaral, masaya na ako. Kasi di ko na kaya. Pagod na isip ko, pagod pa yung katawan. Okay na lang sana yung ganun. Kaya lang, pati yung amo kong babae, araw-araw parang dinidikdik ako ng salita. Kaya yun ang hindi ko na kaya. Doon sa huling semester po na aking pag-aaral sa Seaman, mga kapatid, before yung amin pong tuition, i-enroll po nila ako, nag-quit na ako, hindi ko na kaya dahil sobra yung sabi nung umalis po ako, sabi ng tita ko, ituloy mo yan, sayang kasi isang semester na lang. Kaya salamat sa Panginoon, tinugon po ako ng Lord, nakatapos po ako ng college. And then pag second po, sabi ko, Lord, pinatapos mo rin lang ako ng pag-aaral, isakay mo naman ako ng barko. 1997 po, 96 graduate po ako, 98 sakay po ako ng barko. Kaya lang hindi maganda mga kapatid, sa steward department, assistant cook po ako, na-promote po ako ng messman after 6 months. 2 months na lang po yung aming extension, kinuha ko po yun dahil lumaki na rin yung aking sweldo. Ang hindi maganda, yung pang 11 months ko sa barko, nagkaroon kami ng misunderstanding ng chief cook. Sinapak po niya ako ng tasa dito sa noo, duguan po sa hallway. Natakot si kapitan, sabi niya, ikaw nilang uuwi. Kasi si chief cook, sabi niya, kasasampa lang niya, 3 buwan pa lang. At least ikaw, natapos mo na yung 9 months na kontrata mo.
yung extension na lang yung tinatapos mo. Alam po ninyo, pag-uwi ko, parang pasan ko ang daigdig. Kasama ko yung kadete na pag-uwi, hindi ko ma-enjoy yung perang dalaw. Kasi first time kong nakasakay. Na-promote ako, napauwi naman ako. Tapos pag-uwi ko pa ng bahay, yung bahay namin, kinuha pa ng dalawang tiyuhin ko. Yung kapatid kong babae, dahil hiwalay po yung aking mga magulang, high school pa lamang po kami. Yung kapatid kong babae, nandun sa harapan ng tindahan, hindi man lang nila matapunan kahit isang bumbilyang ilaw. Eh, pag nung paubos na yung pera ko, nagwala-wala na ako sa amin. Kasi pabalik-balik na yung tiyuhin ko sa abroad, hindi nila mapaalis yung dalawang tiyuhin ko sa bahay na mayroong mga pamilya. Kami ngayon ang walang bahay. Ay, pinagbabato-bato ko na yung bahay, kahit ano nang mangyari dyan. Hanggang sa maubos na yung pera ko, nakita ko na lang sarili ko sa likod ng simbahan. Sabi ko, Lord, para ako mauubos na kandila. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng barko. Sabi ko sa kanya, gawin mo na lang ako, Lord, na kahit tagalinis na lang ako ng simbahan. Makita ko na lang sarili ko, naglilingkod ako sa iyo. Alam po ninyo, tinugon po ako ng Panginoon. Sabi na ng aking tiyahin, Sherwin, mag-El Shaddai ka. Hindi ko po alam na mayroong El Shaddai po sa amin sa province na Biskaya. Kaya nung sinabi niyang El Shaddai, bigla akong parang nagkaroon ako ng lakas. And then pinuntahan ako ng isang preacher, sabi niya, bro, baka gusto mong maging preacher, sabi sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip, punta na po ako doon. And then akala ko, interview ako ng head, sabi niya, kunin mo na yung mga gamit mo, dito ka na. Alam po ninyo mga kapatid, sa short time na ako'y nag-full time mga kapatid, sabi ng tatay ko, anak, balik ka na sa barko, pinapatawag ka na ng tiyuhin mo. Sabi ko sa kanya, hindi na ako babalik. Sabi ko, ngayon ko lang naranasan sa buhay ko yung kapayapaan, kagalakan, na hindi kayang ibigay ng pera at mga material na bagay. Sabi ng tatay ko, anak, tandaan mo to. Magpondo ka muna ng lupa't bahay mo, saka na lang yung El Shaddai. Hindi ko po siya pinansin mga kapatid. Pero isa lang yung tinayuan ko mga kapatid ko kay Kristo na masaya ako naglilingkod sa Panginoon. Amen. Pangatlo po mga kapatid, pagkatapos po ng graduation namin ng College of Divine Wisdom, nabigyan po kami ng pagkakataong mag-aral ng evangelization course mga kapatid. Pagka-graduate ko, nag-enroll po ako ng masteral. After 1 month, after 2 weeks lang enrollment, nag-lockdown. Ako patay. Paano ako makapag-aral nito? Wala kaming hayo. Sabi ko, Lord, bahala na. Bahala ka na sa akin. After 1 year mga kapatid, sabi sa akin ng sister, Brad, meron tayo pa pre-over, samahan mo ako. Nag-pre-over po kami. Pagkatapos po noon, nang tapos ng pre-over, sabi nung pre-over namin, Brad, sister, baka gusto niyong kumuha ng inidoro. Tag-iisa kayo ng kasama mo. Tinginan kami ng kasama ko. Inidoran gagawin natin dyan. Pag-uwi po namin, sabi sa akin ng sister na din yun nakasama ko, Brad, sabi niya sa akin, sama ka sa akin, punta tayo ng Muntinlupa. Pagdating ko sa Muntinlupa, sabi niya, saan ang pwesto ko? Sabi niyong kasama ko. Sabi niya, dito ka magtayo ng bahay mo, sabi. Sabi din ng kasama ko, ito kasama ko, preacher din to, bigyan mo din. Dun ka. Sabi sa akin. Alam po ninyo, pag uwi ko, Lord, ako for 21 years sa ministry, sa totoo lang, hindi ako humingi ng bahay. Papakita mo lang ba sa akin yung biyaya, hindi ko matitikman, tinoskoin ko na kung, sabi ko, kung tao ito, pag-aaral, masteral uunahin ko. Pag ginanon ko mga kapatid ko kay Kristo, tao, masteral talaga, nangihinayang ako dun sa bahay. Ako, Lord, alam po ninyo, ginawa ko, binidyo ko mga kapatid. Sinend ko dun sa mga kapatid ng nanay ko dun sa San Diego, California. 8 sila, 9 na magkakapatid na kami lang ang pamilyang nandito, mga kapatid ko ay Kristo. Sabi nila, ano yan? Sabi sa akin, tita, 1,000 daw ang bayad ng upa. Bahala ka na magtayo ng bahay. O sige, sabi niya, i-estimate mo yan. Alam po ninyo, ang iniisip kong bahay na itatayo ko doon ay mga tapal-tapal lang na plywood na meron lang akong matirhan.
Ang ginawa ng Lord, hindi plywood at mga kahoy. Pinatayo pa niya doon, bakal at semento, mga kapatid. Sabi sa akin ng kuya ko, Tol, napakaswerte mo. Kasi nung ako humiling, hindi nila ako binigyan. Ikaw lang ang pinaboran nila ng ganyan. Praise the Sabi Lord. niya sa akin. God's favor. Alam po ninyo, That's God's favor. nung hiwalay po kami ni Mrs. 11 years na. Nung wala pa yung bahay sa Muntinlupan, sabi ko, Lord, tatanda ba ako na wala akong makakasama sa buhay? Kinuha ni Mrs. yung dalawa kong anak, itinago nila sa akin. And then may nag-chat sa akin yung anak kong babae. 2 years ko po siyang nakasama bago kinuha ni Mrs. grade 1 at grade 2. Alam po ninyo, sabi niya pa, kunin mo na ako dito. Ayaw ko na dito kay mama, punta ako sa'yo. Alam po ninyo, tuwang-tuwa po ako mga kapatid. Pagdating ko ng school, sabi sa akin ng teacher, sabi niya, alam po ninyo, yung anak niyo, with honors po yan, dito niyo lang po siya patapusin ng grade 6 po niya para masaya. Sabi niya, hindi, ayaw ko dahil baka magbago pa isip eh. Alam po ninyo, pag uwi ko dito, i-transfer ko sa Muntinlupa, pumunta po yung kaklase niya, sabi niya, nasaan po yung anak po ninyo? Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, kasi po, ngayon po yung araw na ilalaban po siya sa English. Alam po ninyo, nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai. Doon sa school na pinanggalingan niya, ilalaban siya bilang journalist ng school. Tapos dito sa Muntinlupa at sa English na naman, napakasimple na ng anak ko, pero merong talino na ibinigay ni Yahweh El Shaddai. To God Amen. be the glory. Praise God. Ang ganda ng patutuo ni brother. To God be the glory. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi na siya makakalabas doon ng buhay. Si Brother Mike na Pero ano ang diagnose. ginawa niya? Humingi ng tulong sa ating Panginoon dahil may nagpakita sa kanyang isang nurse. Pinasahan siya ng salita ng Diyos. Nakinig siya. Kaya ako, naniniwala ako, nagpapagaling ang salita ng Diyos. Amen. Dahil napagaling si Brother Mike eh. O ano nangyari sa kanya? O, nawala yung kanyang heart enlargement. Ngayon, ilang taon na si Brother Mike? Ha? 84. Hindi ko sasabihin, baka pagalitan niya ako, baka minomonitor niya eh. Pero alam niyo ang tunay na edad niya, 48 lang siya. Purihin natin ang Diyos. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Our third song is O Holy Night. Praise the Lord. Kay Congressman Rene Velarde. Magandang gabi po. Ang ipapatotoo ko po ay yung luma kong buhay, kung paano ako nagsimula sa gawain. Ako po nga pala si Brother Joel Hernali, lamp preacher po. At nagsimula po ang encounter ko sa gawain ito at kay Yahweh El Shaddai sa pamamagitan po ng radio program na kung saan ay aksidente po na nabuksan ko ang gawain natin. At doon po ako nagsimula ng eagerness o desire na masumpungan ng gawain. At nagkataon po ng lolo ko po pala ay madalas umatin sa gawain. Kaya po ako'y nagtaka dahil ang lolo ko po ay sugarol, talagang nagwawala yon, nag-aamok. Nagulat ako, biglang nagbago. At yun, patuloy na umatin sa gawain at niyaya ako. Sabi niya, Joel, kung gusto mo, sumama ka sa akin at umatin ka ng El Shaddai. So doon nagsimula na ako'y nakasumpong ng gawain sa aming lugar at tuloy-tuloy po ako na umaatin at naging active sa lahat ng mga prayer meeting sa aming lugar. At hanggang po sa naging choir ako, kahit di na makagandahan ng boses, kasi sa totoo lang po sabi ng mga dating choir namin, di naman mahalaga yung boses, pero mahalaga ang magandang boses. Pero ngayon mas mahalaga yung maganda ang iyong katangian at karakter na gusto mong maglingkod sa Diyos. At doon, naging choir ako, hindi naman ako karapat-dapat. At nagpatuloy hanggang sa naging preacher po ako. At tuloy-tuloy po ako naglingkod hanggang sa ngayon. Marami rin akong pagsubok na pinagdaanan. Nakaranas din ako ng karamdaman year 2000 na halos nangayayat na ako, butot balat at halos ikamatay ko na. Sabi ko nga, Lord, kung mamamatay ako, wala po akong magagawa dahil ikaw ang may hawak ng buhay ko. Pero kung muli mo kong pagagalingin at bubuhayin, after my prayer po, alam nyo po, para kung binuhusan ng malamig na tubig, yun ang paniniwala natin ng mga naglilingkod kay El Shaddai na yun ang pagkilos ng banal na Espiritu. At after that, ay gumaling po ako. Nakaranas po ako ng complete healing.
At doon po, napatunayan ko na ang Diyos talaga na si Yahweh El Shaddai, Diyos na nagpapagaling, Diyos ng pag-asa kapag nawawalan ka na ng pag-asa. At doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabi ko, tuloy-tuloy ako maglilingkod sa Diyos dahil totoong buhay si Yahweh El Shaddai at totoong makapangyarihan siya. Amen. Kaya mula noon, magpahanggang ngayon, di ako bumibitaw sa paglilingkod at nagpapatuloy ako sa paghahayag ng salita ng Diyos sa gawaing ito. At marami na rin akong blessing na natanggap. Na nagkaroon na rin ako ng bahay. Dati nangungupahan lang kami dyan sa Barangay San Dionisio habang nag-aaral ako dito sa CDW. Naglalakad ako. Ngayon, binigyan na kami ng bahay. Di na kami nangungupahan. Praise the Lord. Tapos, dito na rin ako nakapag-asawa, no? Sa biyaya ng Diyos at siya'y kasakasama ko sa paglilingkod. Yun ang napakaganda na yung nagiging partner natin sa buhay, Wow. kasama natin sa paglilingkod at nauunawaan niya Amen. ang paglilingkod ko bilang isang tagapaghayag ng salita ng Diyos. Praise the Kaya Lord. mga kapatid, anumang pagsubok, nakaraang August 12, namatay ang tatay ko no, sa motorcycle accident. Ako rin ang kumbaga nag-encourage, nag-comfort sa mga relatives ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, na talagang ang buhay itinakda ng Diyos kung kailan tayo kukunin. No, marami mang pagsubok, pero ang napatunayan ko lang sa paglilingkod kay El Shaddai, hindi niya tayo iiwan Amen. hanggang sa katapusan ng mundo ito. Amen. Kaya ang lahat ng nararanasan kong pagpapala ay ipinagpapasalamat ko at sa Diyos ko ibinabalik ang lahat ng papuri. To Yes, God Lord. be the highest glory. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin natin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kanyang buong sambahayan, Kong Rene, at sa buong El Shaddai family, pinagpalang gabi po. Ako po si Brother Raymond Valeros, ng PFCC GMA Quezon City. Year 2000 po, na noon ay batbat po ako ng karamdaman, suliranin, kawalang pag-asa, epekto po ng aking mga bisyo at mga masasamang gawa ng aking kabataan. Ako po ay naghahanap ng kagalingan, mabuting balita na magpapagaling. Kaya lahat ng pamamaraan po ay aking hinahanap para gumaling. Pumunta sa albularyo, wala rin pong naging lunas. At salamat na lang sa Diyos sapagkat ang ating punong lingkod, the Herald of the Good News, ang naging daan para po magkaroon po ako ng kagalingan na noon ang gawain po ay sa AICC. Dinala po ako ng aking kapatid doon para hingin sa Diyos ang himala ng kagalingan. At salamat sa Diyos, akin po itong natanggap at nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon po ng kayusan ng buhay ko. At simula po noon, patuloy akong dumalo, naglingkod sa Kanya at nabiyayaan po para maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos. At dito rin po, simula noon, patuloy po akong tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Dito rin po ako nabiyayaan ng Panginoon ng isang asawa at 4 na anak, supling. So salamat sa Diyos sa biyaya na ito at biyaya din ng Panginoon na hindi man ako nakapag-aral ng college. Nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral sa atin pong kolehiyo, the College of Divine Wisdom, sa kurso po ng AB Evangelization. Na ang tawag ko nga po is the College of Divine Mercy sapagkat yung kanya pong habag ang naging dahilan para ako po ay makapag-aral ng kolehiyo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. At isa pong desisyon na aking nagawa after my graduation po sa College of Divine Wisdom dahil sa aking mga napapakinggang kasamahang mga lingkod ng Diyos din na pinanghihinaan. Nagdesisyon po ako na lumabas ng gawain ng El Shaddai at tumigil po ako sa pagpipreach. So nag-indefinitely po ako sa aming PFCC at ako po ay nagtrabaho sapagkat winika ako sa sarili ko. Babalik ako sa gawain kapag stable na yung aking financial at okay na yung pangangailangan. Saka na ako maglilingkod. So,
parang inuna ko po yung mga alalahanin at pangangailangan. Dahil po doon, nagtrabaho nga po ako sa isang logistic company. At nung dumating po yung pandemic, naroon po ako sa pagtatrabaho. May 2020, doon po, pag-uwi ko po galing sa pagtatrabaho, nagkaroon po ako ng karamdaman, mga sintomas po ng COVID. At halos po, pinanghinaan ako ng loob sapagkat ako po ay, nung time na yon, ako po ay nagkaroon ng nervous breakdown, nagpa-check up sa doktor, naninilaw yung aking katawan, at may problema sa atay, may problema sa kidney. So lalo akong pinanghinaan at umabot po sa tagpo na halos 15 araw na hindi po ako makatulog. Na-depress po ako. At yung time po na yun, mga kapatid, na sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung buhay na hinahanap ko. Bakit nangyari ito sa akin? So, nung time na yun po, mga kapatid, sa depression na naranasan ko, dumating sa punto na halos tinatalian ko na yung kamay ko at paa ko. Sapagkat kusa siyang gumagalaw, hindi ako makatulog. So, yun yung time, mga kapatid, na humingi ako ng awa sa ating Panginoon. Nagpakumbaba po ako sa Kanya, tumalangin ako'y Kanyang kahabagan. At salamat sa Diyos, tunay na ang ating punong lingkod is the herald of the good news. Amen. Sa pamamagitan po ng ating punong lingkod, lagi niyang sinasabi, DNVA, do not be afraid, kasama natin ang Diyos. God is with us. Brothers and sisters, sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, na pahatid ng ating punong lingkod, nagkaroon pa ko ng pag-asa at napanumbalik po yung aking kapayapaan. Amen. Ang ginamit lang po ng ating Panginoon ay tinuro sa akin yung asin na itinataas natin dito. Praise Nagbabad God. lang po ako ng asin at yun po ang naging daan para manumbalik po yung pagtulog ko po. Praise the Lord. Hallelujah. Po yung aking kapatid at ang wika niya, sabi niya sa akin, Glory to God. kaya El Shaddai na ang bahala sa pangangailangan mo. Amen. God will provide. Amen. Kaya sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo. Kaya sabi niya sa akin, magpapadala ako sa iyo ng love gift. 250,000 Glory to God. ko, walang problema kung ganito ng ganito. Lagi akong magpapasensya ng 250,000. At hindi lang yung mga kapatid, talaga napakabuti ni El Shaddai. Sapagkat nung nirestore niya yung biyaya na yun, mga kapatid, nag-ikapo ako para sa Panginoon at nagulat na lang ako yung kapitbahay namin na hindi na kayang ituloy yung kanilang pagbabayad sa sakyan ng L300. Sa amin ipinasa. Wala naman kaming trabaho. Nag-resign ako sa trabaho noon sapagkat may sakit nga ako. Pero thank God, Thank you, Lord. tawa ng Diyos, last August, hindi ko alam pa anong dahil na pamamaraan ni Lord, nabayaran po namin yung L300. Praise God. Marami pong salamat at sa pong napakagandang biyaya na natanggap ko ngayon, yung makabalik po ako para ipahayag yung kabutihan ni Yahweh El Shaddai na tunay na mapaghimala ang Diyos ng Amen. Praise God. ating punong lingkod Thank you, ay ang Lord. Diyos ng Israel. To Amen. God be the glory. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Praise Purihin God. natin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Kinig Faith comes from hearing the word of God. Hearing what? The word of God. If The Word of God. The faith good comes news from about hearing the word Jesus of God. Christ. Amen. Amen. Yun ang sinabi ng ating kapatid kanina. Oh, kaya nagmamanifest ang glory ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Purihin Amen. po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Kaya kayong lahat ay mayaman na lupa na pag Amen. tinaniman ng salita ng Diyos Amen. ay bubunga Yes, Lord. ng higit pa sa sapat. Amen. Amen? Always remember, kayong lahat ay appointed and
herald and apostle kayo. Amen? Kaya pag-alis nyo dito, pupunta kayo sa inyong mga community, sa inyong mga tahanan. Appointed. Oh, hey, makinig kayo. Gusto nyo bang makinig ng salita ng Diyos? Oh. From Romans chapter 8, verse 25 to 27, it says, "But we are hoping for something we don't have yet, and we are waiting for it patiently. Amen. Also, the Spirit helps us with our weakness. We do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself speaks to God for us. Amen. He begs God for us, Amen. speaking to Him with feelings too deep for words. God already knows our deepest thoughts, and He understands what the Spirit is saying, because the Spirit speaks for His people in the way that agrees with what God wants." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, kaya itaas na po natin ang ating mga prayer requests. To the sick, and their illnesses were cured, and evil spirits left them. Taas ninyo ang inyong mga panyo at delantar. Taas nyo rin ang inyong mga cellphone para ang lahat ng mga tatanggapin nyo yung tawag at saka mga text message, puro good news at mabuting balita. Amen. Praise the Lord. In the Gospel of Mark, chapter 11, verses 24 to 25, it says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Amen. Let's give thanks with a grateful heart. Sasabihin nyo, "I am appointed." I am appointed. 1 plus 1. 1, 2, 3. I am chosen. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am appointed. Nakalimutan nyo na, no? Dapat tuloy-tuloy yan. Walang pause doon. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tagal na, ha? Nakalimutan nyo na, ha? Okay. 7 plus 7. Ang 15. sasabihin ninyo, "Speak, Lord, your servant is listening." Speak, Lord, your servant is listening. Teka muna, ha? Pag sinabi kong 1 plus 1, tuloy-tuloy na yan hanggang 7 plus 7, ha? Dapat memoryado nyo na yan para malayo kayo sa Alzheimer's. Okay. 1 plus 1. 1, 2, 3. I am appointed. I'm chosen. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am appointed. Appointed. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Speak, Lord. I am listening. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin Praise ang God. ating Panginoon. Umayo tayong kapiling natin ang kapayapaan ng ating Diyos at ng ating Panginoon. God bless Amen, you. amen, amen. Thank you, Lord.